Alam mo ba, hindi lahat ng car accessories ay pampaganda lang. Marami dyan na kapag meron ka, lifesaver talaga, lalo na dito sa Pilipinas kung saan unpredictable ang panahon, traffic at road conditions. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 15 must-have car accessories sa Pilipinas para sa mga Pinoy drivers. Mga gamit na hindi lang nice to have, kundi practically essential kung gusto mong safe, ready at hassle-free ang bawat biyahe. Kung first-time car owner ka, long-distance driver o madalas lang bumiyahe sa city, siguradong may mapupulot ka dito. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa more car tips, guides at mga kwentong pang-driver. Let's get started! Top 15. Sunshade o windshield shade. Ang sunshade o windshield shade ay ginagamit para bawasan ang init na pumapasok sa cabin kapag nakapark ang sasakyan. Nakakatulong ito para hindi literal na maging steamer ang loob ng kotse mo kapag tanghaling tapat. Pinoprotektahan din ito ang dashboard at interior materials mula sa sun damage. It's a must-have dahil hindi mo lang pinapalamig ang loob ng sasakyan. Pinapahaba mo rin ang buhay ng dash, leather, at electronics na madaling masira dahil sa UV exposure. Yun nga lang, ang trade-off nito ay medyo bulky minsan nito at may mga murang sunshades na mabilis masira o nagpapawis ang coating. Mabibili mo ang accessory na ito sa halagang 120 hanggang 450 pesos, depende sa size at quality. Best ito sa mga drivers na madalas mag-park sa open areas, malls, office spaces o street parking. Alam mo ba, ang direct sunlight sa dashboard ay pwedeng mag-reach ng 70 degrees Celsius, enough para mag-crack ang plastic or leather kahit bago pa ang kotse mo. Top 14. Air freshener. Ang air freshener ay ginagamit para tanggalin ang hindi ka nais-nais na amoy sa loob ng sasakyan, tulad ng amoy ulam, amoy araw o amoy basa. Malaki ang epekto nito sa comfort ng driver at pasahero. It's a must-have dahil sobrang laki ng impact ng cabin smell sa overall driving experience. Mas nakakagana mag-drive kapag mabango at fresh ang loob ng kotse. Ang trade-off nga lang ay minsan may ibang air fresheners na masyadong matapang at pwedeng magdulot ng allergic reactions. Mabibili ang air freshener sa halagang 60 hanggang 300 pesos. Best for drivers na madalas may sakay, may pets o madalas gamitin ang kanilang sasakyan. Alam mo ba, ang sense of smell ay directly linked sa memory. Kaya madalas, naaamoy pa lang ng tao ang kotse mo, may impulsyon na agad sila about you. Top 13. Microfiber cleaning cloth. Ang microfiber cloth ay ginagamit para maglinis ng interior at exterior nang hindi nagiiwan ng gasgas. Perfect ito sa alikabok, fingerprints at quick cleanups. It's a must-have dahil araw-araw may dumi sa loob ng kotse, lalo sa Pilipinas. Kahit hindi ka nagka-car wash palagi, kaya mong mapanatiling presentable ang interior mo. Ang trade-off nga lang nito ay kailangan mong hugasan regularly. Kapag marumi na ang microfiber, pwede na itong mag-cause ng swirl mark sa pintura. Mabibili ang microfiber cleaning cloth sa halagang 50 hanggang 200 pesos. Best for drivers na OC sa linis mong kotse o ayaw gumasto sa car wash palagi. Alam mo ba, ang microfiber cloth ay may millions of tiny fibers na kumakapit sa dumi. 10 times more effective kaysa ordinaryong basahan. Top 12. Seat covers at floor mats. Ang seat covers at floor mats ang nagbibigay proteksyon sa upholstery at flooring ng sasakyan. Tumutulong itong maiwasan ang stains, putik at spills, lalo kapag masama ang panahon. It's a must-have dahil sobrang mahal ng presyuhan ngayon ng interior repair. Mas mura ang prevention kaysa magpa-upholster o magpa-detail deep clean ka. Trade-off? May seat covers na mainit sa likod at may floor mats na dumudulas o mabilis magasgas kapag sobrang mura. Makakabili ka ng seat covers and floor mats sa halagang 300 hanggang 2,500 pesos depende sa set. Best for drivers na may kids, may pets, madalas sa ulan o malayo ang biyahe. Alam mo ba, ang interior condition ang isa sa top 3 factors sa resale value ng used cars.
Mas alaga ang interior ng sasakyan, mas mabilis mong maibebenta ito for resale. Top 11. Blind Spot Mirrors. Ang blind spot mirrors ay maliit na salamin na ikinakabit sa side mirror para mas makita mo ang areas na hindi nakikita ng standard mirror. Sobrang useful nito lalo na sa tight Manila traffic. It's a must-have dahil malaking tulong sa safety at awareness. Nakakaiwas ito sa small collisions, side swipes, at maling akala na clear ang lane kahit hindi pala. Trade-off? Kapag sobrang cheap ng nabili mong blind spot mirrors, possible na distorted ang reflection na makikita mo. Mabibili mo ang accessory na ito sa halagang 30 hanggang 150 pesos, depende sa quality. Best for drivers na baguhan, madalas sa expressways o nakikipagsiksikan sa traffic. Alam mo ba, karamihan ng motorcycle car-related collisions ay nangyayari dahil hindi nakikita ng driver ang blind spot area. Top 10 rain visors or window deflectors. Ang rain visors ay mga plastic extensions na nilalagay sa itaas ng bintana para ma-open mo kahit umuulan. Nakakatulong ito para pumasok ang hangin, mabawasan ang fog sa windshield at hindi mabasa ang interior ng kotse mo. Sobrang laking ginhawa nito sa maulan at humid na panahon sa Pilipinas. Isang must-have dahil malaki ang tulong ito sa visibility at ventilation. Kapag foggy ang windows, ay delikadong magmaneho. Ang rain visors ang isa sa pinakasimple pero epektibong paraan para maiwasan yon. Ang trade-off lang ay may mga low-quality visors na madaling kumupas, mabasag o maingay kapag tumatama ang hangin. Kailangan mo ring siguraduhin na tama ang pagkakabit para hindi ito matanggal. Mabibili mo ang accessory na ito sa halagang 250 hanggang 900 pesos. Depende sa kapal at brand. Best for drivers na madalas mag-drive kahit umuulan o nakatira sa lugar na mahamog. Alam mo ba, ang window condensation ay mabilis mabuo kapag malamig sa loob at mainit sa labas or vice versa. Kaya ang rain visors ay lifesaver kapag ayaw mong i-full blast ng aircon. Top 9. Car cover. Ang car cover ay isang protective layer na nilalagay sa kotse kapag nakapark sa labas. Pinoprotektahan nito ang sasakyan mula sa araw, ulan, alikabok, bird droppings at kung ano-anong dumi na pwedeng makasira sa pintura. Perfect ito, lalo na kung wala kang sariling garahe. It's a must-have dahil pinapabagal nito ang fading ng pintura at nagre-reduce ng micro-scratches na madalas nanggagaling sa airborne dust at debris. Mas mura ang prevention kaysa pagpapapintura. Ang trade-off naman nito ay kapag sobrang nipis o poor quality ang cover, maaari itong maging cause ng gasgas lalo kapag may trap dust sa ilalim. Kailangan ding tanggalin kapag malakas ang hangin para hindi lumipad. Mabibili ito sa halagang 300 hanggang 1,500 pesos. Depende sa kapal at material. Best for drivers na walang covered parking o laging nag-overnight sa open areas. Alam mo ba, ang bird droppings ay acidic enough para magmarka sa pintura sa loob lang ng ilang minuto kapag tirik ang araw? Top 8. Basic Toolkit. Ang Basic Toolkit ay binubuo ng screwdrivers, pliers, small wrenches, at iba pang tools na pang minor repairs. Kapag may loose bolt, lumuwag na terminal o may kailangang i-twist o i-secure, ito ang first aid ng kotse mo. Must have ito dahil marami sa mga minor car issues ay kaya mong ayusin kahit wala pang 5 minuto basta may tamang tools ka. Hindi mo na kailangan tumawag ng towing o roadside assistance. Trade-off? Yung ibang sobrang mura ay gawa sa mahihinang materyales at madaling mabali o masira. At syempre, kailangan mo ring matutunan kung paano gamitin ang mga basic tools. Mabibili mo ang isang toolkit sa halagang 250 hanggang 800 pesos. Best for drivers na mahilig mag-long drive, laging nasa probinsya o ayaw ma-stranded dahil lang sa simpleng problema. Alam mo ba, mahigit 30% ng roadside breakdowns ay dahil lang sa loose screws o battery terminals na kaya nang sanang ayusin in less than a minute. Top 7. Tire Sealer or Puncture Repair Kit. Ang puncture repair kit or tire sealer ay ginagamit para pansamantalang ayusin ang butas kapag merong flat na gulong.
Kapag small puncture lang galing pako, screw o debris, kaya nitong isalba ang biyahe mo para makarating sa nearest vulcanizing shop. It's a must-have dahil sa dami ng construction areas at lubak sa Pilipinas, mataas ang chance na mapuncture ang gulong mo nang hindi mo namamalayan. Lifesaver ito lalo kung gabi o walang shop nearby. Ang trade-off lang ay temporary fix lang ito at hindi pwedeng gamitin kapag sidewall ang tama o sobrang laki ng butas. Kailangan mo pa rin ipacheck ang sasakyan mo pagkatapos. Ang accessory na ito ay aabot ng 150 hanggang 600 pesos. Best for drivers na mahilig mag-out of town, late-night commuters, o hindi madalas dumadaan sa mga lugar na may vulcanizing shops. Alam mo ba, 75% ng flat tires sa Pilipinas ay galing sa pako o tornilyo mula sa construction debris. Top 6. Daytime running lights. Ang DRL ay mga LED lights na naka-on kahit daytime para mas makita ka ng ibang motorista. Kahit hindi headlights, enough ito para maging mas visible ang sasakyan mo lalo't pag mahamog o madilim ang ulap. It's a must-have dahil visibility is safety. Mas nakikita ang sasakyan mo equals mas iwas sa disgrasya. Maraming aksidente ang nangyayari hindi dahil mabilis kundi dahil hindi nakita ang approaching vehicle. Trade-off? Kailangan ng maayos na wiring at minsan medyo mas mahal ang quality LED units. Huwag pumili ng sobrang mura dahil mabilis masira o mag-flicker. Ang price range ng daytime running lights ay mula 300 hanggang 1,200 pesos. Best for drivers na madalas mag-highway, nasa bundok, o laging nasa mahamog na lugar. Alam mo ba, may studies na nagpapakita na ang DRL ay kayang mag-reduce ng daytime accidents by up to 10%. Top 5. Emergency Kit. Ang emergency kit ay usually may first aid supplies, flashlight, whistle, emergency blanket, at reflective tools. Ito ang pinakaunang kailangan mo kapag may aksidente, nasiraan o kailangan ng immediate assistance sa kalsada. It's a must-have dahil hindi mo alam kung kailan mangyayari ang emergency. Pero kapag nangyari, sobrang laki ng difference kapag handa ka. Trade-off lang. Kailangan mong i-check ang expiration ng bandages, alcohol, meds, at batteries para siguradong magagamit mo ito kapag kailangan mo. Ang presyo ng emergency kit ay umaabot ng 350 hanggang 1,000 pesos. Best for drivers na may pamilya, mahilig mag-long drive, o laging gabi ang biyahe. Alam mo ba, karamihan sa emergency kits ay nag-e-expire every 6 to 12 months, lalo na yung mga medical supplies. Top 4. Parking sensors at rear camera. Ang parking sensors at rear camera ay nagbibigay ng audio at visual guide para makapag-park ka ng hindi nababangga ang mga poste, pader o sasakyang nasa paligid. Dahil dito, mas confident ka kahit masikip ang spot. It's a must-have dahil sa sikip ng parking space sa Pilipinas. Isang mali lang, goodbye bumper. Nakakaiwas ito sa unnecessary gastos at stress. Trade-off lang ay kung pangit ang install, pwedeng mag-false alarm o mag-blurred ang camera. Mabibili mo ang accessory na ito sa halagang 600 hanggang 2,800 pesos. Best for drivers na baguhan, may maliit na garahe o ayaw ng gasgas sa kanilang sasakyan, kahit konti. Alam mo ba, over 20% ng insurance claims yearly ay galing sa low-speed parking accidents. Top 3. Jumper cables at portable jump starter. Ang jumper cables at portable jump starter ang nagbabalik buhay ng patay na baterya. Kapag naiwan mo ang ilaw o matagal nakapark ang kotse mo, ito ang unang gagamitin mo. It's a must-have dahil sobrang common ang battery drain lalo kapag mainit ang panahon o luma ang battery. Hindi lahat ng oras ay may ibang sasakyan na pwedeng pag-jumpan. Trade-off? Kung jumper cable lang ang meron ka, kailangan mo ng ibang sasakyan. Kung portable jump starter naman, kailangan mo itong i-charge regularly. Mabibili mo ang jumper cable sa halagang 200 hanggang 500 pesos, habang ang portable jump starter naman ay umaabot ng 1,500 hanggang 3,500 pesos.
Best for drivers na madalas mag-overnight parking, naka-office shift, o nagla-long drive. Alam mo ba? Sa tropical countries tulad ng Pilipinas, mas mabilis mag-deteriorate ang mga car battery kaysa sa malamig na bansa. Top 2. Portable tire inflator and digital tire gauge. Ang portable tire inflator ay ginagamit para magpahangin anytime, anywhere. Samantalang ang digital tire gauge naman ay para ma-check mo kung tama ang pressure ng gulong mo. It's a must-have dahil ang maling tire pressure ay nagdudulot ng uneven wear, poor fuel economy at mas mataas na chance ng blowout. Napaka-basic nito pero sobrang laki ng impact sa safety at tipid. Ang trade-off nga lang ay kung portable inflator ang gamit mo, kailangan mo itong i-charge. At kung sobrang mura, minsan hindi accurate ang gauge. Ang presyo ay umaabot ng 800 hanggang 1,800 pesos para sa portable tire inflator at 150 hanggang 400 pesos naman para sa digital tire gauge. Best for drivers na daily commuters, highway users at malayo ang biyahe. Alam mo ba, ang pagdadrive ng kotse ng may underinflated na gulong ay nakakadagdag ng konsumo ng gas na umaabot ng 10%. Top 1. Dashcam, the ultimate must-have. Ito ang king of all car accessories sa Pilipinas. Sa dami ng kaguluhan, kamote at mga e-bike sa Pilipinas, ang dashcam ang pinaka-importanteng car accessory dahil nire-record nito ang lahat ng nangyayari sa harap at likuran ng sasakyan. Kapag may banggaan, habulan, scam o kahit anong incident, solid evidence ang footage mo. It's a must-have dahil sa Pilipinas, walang video, walang laban. Ito ang proteksyon mo sa insurance claims, fraud, banggaan, hit and run, traffic disputes, at maling akusasyon. Trade-off lang ay medyo mas mahal ang high-quality dashcams at kailangan ng proper installation para maganda ang recording. Ang presyo nito ay umaabot ng 1,500 hanggang 6,000 pesos depende sa brand at features. Best for all drivers and dashcam. Baguhan man o matagal nang nagmamaneho, basta may sasakyan ka, kailangan mo ng dashcam. Alam mo ba, ang dashcam footage ang kadalasang ginagamit ng insurance companies para mapabilis ang claim approvals. At ayan na nga, ang top 15 must-have car accessory sa Pilipinas. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamahalaga. Para sa safety, convenience at peace of mind mo sa kalsada. Tandaan, hindi mo kailangang maging car expert para maging handa. Minsan, ang simpleng accessory lang ang difference sa hassle at safe na biyahe. Ikaw, kabida, ano sa mga accessories na to ang meron ka na? At alin ang bibilin mo next? Comment mo na sa baba kung may alam ka pang ibang car accessory na hindi natin nabanggit sa listahan. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe for more contents like this. Mag-ingat sa pagmamaneho. Stay alert. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!